Hindi na nais ng Rusya na ipagpatuloy ang pansamantalang tigil putukan sa enerhiya at nagbayad na sila ng kapalit para rito. Ngayong araw, muling nalampasan ng Ukraine ang record nila sa layo ng pag-atake sa Rusya. Iniulat na noong ika-12 ng Pebrero, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang planta ng pagpoproseso ng langis ng Lukoil sa lungsod ng Ukhta, Republika ng Komi, na may layong 2,000 kilometro mula Kyiv. Gusto kong idiin na ito na ang pangalawang pag-atake sa plantang ito na mahalaga sa supply ng gasolina sa hilagang Rusya. Bukod pa rito, tuluyang itinigil ng planta ng Volgograd Neftepereработка ang operasyon nito dahil sa sunog na dulot ng pag-atake ng mga drone. Ibig sabihin, may isa na namang planta ng langis na inatake. Kasabay nito, ang mga pagsisikap ng Estados Unidos at Europa na limitahan ang kakayahan ng Russia na ibenta ang kanilang langis ay nagtutulak sa kanila na magbigay ng mas malalaking diskwento sa mga handang bumili nito. Pero kahit na umabot na sa higit $27 kada bariles ang mga diskwento, hindi pa rin mabenta ang napakalaking dami ng krudo. Nangyari na kalahati ng nakuhang langis ngayon ay naipit sa mga tanker sa bukas na dagat dahil wala talagang bumibili nito. Ito ang nagtataas ng tanong kung may saysay pang ipagpatuloy ng Russia ang kasalukuyang produksyon ng langis. Ngayon, sa Kremlin, may plano na silang ayusin ang sitwasyon. Sa Kremlin, naghahanda sila ng solusyon para mabawasan ang kakulangan sa budget ng Russian Federation na naharap sa pagbagsak ng kita mula sa langis at gas. Kaya sa Moscow, balak pa nilang dagdagan ang buwis para sa mga Ruso para makalikom ng karagdagang 1.2 trilyong rublo. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita pag may dumarating. Kaya ngayon, ika-12 ng Pebrero ikinagulat ng mga Ruso na ang pagtigil ng enerhiyang tigil putukan ay gumagana pala sa magkabilang panig. Paalala, inalok ng Estados Unidos sa Russia na muling simulan ang kasunduan na hindi aatake ang Russia sa enerhiya ng Ukraine at hindi rin aatake ang Ukraine sa enerhiya ng Russia. Tinanggihan ng Kremlin ang ideyang ito. Kung umatake ang Russia sa enerhiya ng Ukraine, inaasahan na ito. Kaya muling inatake ng Ukraine ang sektor ng langis ng Russia. Ang mga drone na ng Ukraine noong ika-12 ng Pebrero ay umatake sa oil refinery ng Lukoil sa lungsod ng Ukhta, Republika ng Komi, na may layong 2,000 kilometro mula Kyiv. Pangalawang beses na inatake ang plantang ito na mahalaga sa supply ng gasolina sa hilagang Russia. Nakaka-interes dahil may mga lumalabas ng video na sa hilagang rehiyon, tinatanggal na ang presyo ng gasolina at isinasara ang mga gasolinahan kahit may natitirang gasolina. Ipinapakita nitong alam nilang may problema, kaya baka mas mahal na nila ito ibenta sa susunod. Ayan, may isa na namang papalapit sa planta ng langis. Putang ina. Sa loob ng kumpanya sa Ukhta, nagkaroon ng sunog dahil sa pag-atake ng mga drone. At heto ang mga kuha mula sa lugar na nagpapakita na mayroong isang bagay na matinding nasusunog. Makikita sa mga kuha ang napakalaking haligi ng itim na usok sa ibabaw ng pabrika. Batay sa ulat, ang pag-atake ay ginamit ang mga attack drone na Lyuti. Sabi ng mga lokal, hindi bababa sa 3 ganitong drone ang bumagsak sa Okhtinsky Oil Refinery. Ang Lyuti ay isang kilalang imbensyon mula sa Ukraine. Ayon sa ulat, tinamaan ang Atmospheric Vacuum Oil Distillation Unit na na-modernize noong 2012 na umabot ang kapasidad sa 2 milyong tonelada ng krudo kada taon. Ang pagkasira ng unit na ito ay pwedeng makaapekto sa produksyon ng mabibigat na produktong petrolyo, aspalto at mga susunod na proseso ng pagproseso. Ang kabuuang kapasidad ng refinery sa Ukhta ay tinatayang nasa 4.5 milyong tonelada ng langis kada taon. At ngayon, narating na rin ito ng mga Ukrainian na drone.
Habang nagaganap ang pag-atake, inilikas ng mga awtoridad ang mga empleyado ng pabrika at shopping center. Iniulat ng Rosaviatia ang pagsasara ng paliparan sa Okta para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahe. Sa mga lokal na social media, sinasabi rin na may mga paaralan at ilang organisasyon sa lungsod na inilikas. Nanawagan si Marina Meteleva, ang pinuno ng Okta, sa mga residente na huwag magpanik. Sabi niya, ano ngayon kung may dumating na mga drone? Pero ngayon, ang mga Ruso na nasa 2,000 kilometro ang layo mula sa Ukraine ay nagtatanong na sa social media, ano bang nangyayari? Parang inabot na rin sila ng digmaan kahit 2,000 kilometro ang layo dahil akala nila di sila maaapektuhan. Ayon sa bukas na datos, ang Lukoil Ukta Oil Refinery ang pinakamatandang kumpanya ng pagpoproseso ng langis sa Northwestern Federal District. Bukod pa rito, dito rin ginagawa ang gasolina at diesel na panggatong. At dati, binigyang diin ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na ang plantang ito ang nagsusupply ng gasolina sa hukbong Ruso. Kaya't ito ay lehitimong target militar. Pero hindi lang yon. Tinamaan din ng atake ang isa pang oil refinery ng Lukoil. Ito ang Lukoil Volgograd Oil Refinery sa Krasnoarmeyski District ng Volgograd. Ito ang pinakamalaking oil refinery sa Volgograd region at isa sa mga pangunahing asset ng kumpanyang Lukoil na, paalala ko lang, ay isinailalim sa mga parusa ng Estados Unidos noong nakaraang taglagas. Ang planta ay nagpoproseso ng higit 15 milyong tonelada ng langis taon-taon. At iniulat na ang Volgograd Oil Refinery ay tuluyang huminto sa operasyon dahil sa sunog na dulot ng pag-atake ng mga drone. Dahil ito sa tama ng drone, nasira, partikular, ang parehong pasilidad ng pangunahing pagproseso ng langis na AVT. Isa na may kapasidad na 18,500 tonelada bawat araw at ito ay 40% ng kabuuang kapasidad ng buong planta. Habang winawasak ng mga Ukrainian drone ang mga oil refinery sa Russia, ginagawa rin ng mga parusa ng United States at Europa ang kanilang bahagi. Sabi ng Wall Street Journal, dahil sa mga limitasyon ng United States at Europa sa pagbebenta ng langis ng Russia, napipilitan silang magbigay ng mas malaking diskwento sa mga bumibili. Pero kahit na umabot na sa higit $27 kada bariles ang mga diskwento, hindi pa rin makahanap ng mamimili ang napakalaking dami ng langis ng Rusya. Sa kasalukuyan, nasa mga 143 milyong bariles ng langis ng Rusya ang nasa mga tanker sa bukas na dagat. At ito ay halos kalahati ng buwanang produksyon ng Russian Federation. Sa huli, karamihan ng mga tanker na naging parang lumulutang na imbakan ay kasalukuyang paikot-ikot sa mga daungan malapit sa baybayin ng Rusya, India at China o kaya naman ay nasa mga lugar na ginagamit para sa paglilipat ng langis mula barko papunta sa ibang barko. Halimbawa, malapit sa Malaysia pero wala pa ring mga bumibili ng langis na ito. Sabi ng eksperto, ang bilis ng bentahan ng mga bariles ay depende sa laki ng diskwento ng mga mamimili sa langis ng Rusya na Urals sa mga kargamentong daungan. Umabot sa record na $27 at 30 sentimo kada bariles ang mga diskwento kumpara sa Brent na langis. Kahit may record na diskwento, hindi pa rin ito sapat para sa mga mamimili. Sabi nga ng China, maghihintay pa kami hanggang mas malaki ang diskwento. Noong Enero, sinimula ng European Union ang pagbabawal sa pag-aangkat ng gasolina mula sa langis ng Rusya. Nagdudulot ito ng domino effect na nagpapahina hindi lang sa bentahan ng hilaw na materyales, kundi pati sa produktong petrolyo. Ipapaliwanag ko dito na ang India ay buong panahon ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Bumibili sila ng murang langis sa Rusya. Ginagawa itong mga produktong petrolyo tulad ng gasolina, diesel, bitumen, at ibinebenta sa Europa. Ngunit ngayon, sarado na ang butas na ito. Sinabi ng Europa na kung matutukoy na ang mga produktong petrolyo ay gawa mula sa langis ng Rusya, bawal na itong ipasok sa Europa. Iniulat na ang kita ng Russia mula langis at gas ay bumagsak noong Enero sa pinakamababa mula simula ng pandemya ng COVID. At mahalagang tandaan na malinaw na nababahala ang Kremlin sa lumalalang kalagayan ng budget, nakasabay pa ng paghinto ng paglago ng ekonomiya ng Rusya. Kahit hindi bumababa ang gastos sa digmaan, si Putin ay dapat at handang magpatuloy sa pakikidigma.
Pero sa Kremlin, nakaisip na sila kung saan kukuha ng pera. Sinasabi nila, walang kita mula sa langis at gas. Kailangan gastusin sa digmaan, kaya saan kukuha ng pera? Para mabawasan ang kakulangan sa budget na dulot ng pagbagsak ng kita mula sa langis at gas, maaaring taasan ang mga buwis ng karagdagang 1.2 trilyong rubles. Iminungkahi ng Sberbank sa Russian Federation na maaaring kolektahin ang dagdag na pondo para sa digmaan laban sa Ukraine mula sa mga gumagawa ng mamahaling at makukulay na metal dahil tumaas ang presyo ng mga ito. Madali lang ang luhika. Tingnan ninyo ang presyo sa merkado. Makikita ninyong tumaas ang ginto, pilak, platinum at iba pa. Tumaas na. Bakit hindi na lang natin taasan ang buwis sa mga metal na ito? Sa huli, nagpasya ang mga nasa Kremlin na para sa mga gumagawa ng mahahalagang metal, pwede namang taasan na lang ang buwis sa pagmimina at kunin mula sa kanila ang 1.2 trilyong rublo. At kung hindi pa rin sapat yon, iniisip ng mga nasa Kremlin na baka taasan pa ulit ang buwis para sa mga karaniwang Ruso. Ano naman ang mali doon? Kasi nga, gaya ng sinasabi ng mga Ruso, pambansang digmaan daw ito, kaya hayaan na lang daw na ang bayan ang magbayad mula sa sarili nilang bulsa para sa digmaang ito. Ganyan ang luhika sa Kremlin. At sa huli, idagdag ko na ayon sa Reuters, ipinakita ng mga saradong kalkulasyon para sa gobyerno ng Rusya ang madilim na larawan ng 10 trilyong rubles na kakulangan sa budget. At ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na peke ang nominal na kita ng budget. Kahit pa tumaas ang value-added tax at mga buwis, sa maliliit na negosyo, hindi pa rin ito nakatulong at mas kaunti na ngayon ang kita ng budget kumpara sa mga gastusin, kaya napakalaki na ng kakulangan sa budget. Ngayon, para mailigtas ang budget ngayong taon, kailangang muling gumastos ng bawat 2 ruble sa hukbo at digmaan. Iminungkahi na ng Ministry of Finance ng Russia na gawing legal ang mga kasino at kunin ang 30% ng lahat ng kanilang kita. Magpatupad ng export duties sa mga diamante at inihayag ng Ministry of Environment ang radikal na pagtaas ng mga bayarin para sa pinsala sa kalikasan. At para sa mga metalurhista, tinaasan nila ang normang ito ng 20 beses at 25 beses naman para sa mga minero ng ginto. Nagpasya silang hayaang magbayad ng mas malaki. At nangangako pa sila na magtatakda ng 22% na buwis sa mga produktong binibili ng mga Ruso sa mga marketplace. Ibig sabihin, kapag may binili ang isang Ruso online at may value-added tax na, okay lang na magbayad pa siya ng dagdag na 22% na buwis. Pakisulat sa komento kung anong mga marketplace ang meron sa Rusya. Sa Europa, meron silang OLX, sa Amerika naman eBay, pero sa Rusya, may natira pa bang mga marketplace na katulad ng mga sibilisadong marketplace? Kaya nga, kaya malaki ang problema sa kita ng budget ng Rusya. Sabi nga, hindi pinanghihinaan ng loob si Putin at sinasabi niya, walang problema, pipigain lang natin ulit ang mga Ruso, kukunin ang pera nila at magpapatuloy sa digmaan. Hanggang dito muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nagustuhan at may natutunan kayo sa episode na ito, suportahan ninyo ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon, subscription o pagiging sponsor. Sa mga link at detalye sa video description, iba-iba ang platforms doon, kaya sigurado akong may bagay na akma sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.